So, what's the difference between estimated cost and actual cost? So, syempre, bago ma-pisa ng project, no, gumagawa tayo ng tinatawag natin estimation. Estimation in terms of what? Quantity, capacity, and requirement na magagamit natin on site, no? So, syempre, i-assume natin, kunyari, ang isang lote ay bare, no? So, i-assume mo kung gaano karaming excavation ang gagawin mo, gaano karaming ilang kubiko ng buhos ang kailangan mo, bakal, finish, and everything. Lahat po ng in-estimate natin, lahat ng ginagawa natin prior to the site construction estimation. So, ginagawa natin yun para magkaroon tayo ng preparation, no, sa site kung kakayanin ba ng budget ng client and kung kakayanin ba din ng time. Kasi, I kid you not, it will never happen na tutugma yung estimation cost sa actual cost. Kasi it will really vary, di ba? In time to time. There are times na nagkakaroon tayo ng pagkakamali ng estimation. Bakit? Hindi natin na-assume na yung lupa ay sobrang lambot. Though we have gumawa tayo ng mga test or whatsoever, syempre hindi mo naman nakikita pinakailalim ng lupa, baka mamaya may hollow doon or whatsoever. So minsan lumalaki yung ating excavation, lumalaki din yung ating foundation. So syempre during the finishes naman, kagaya na lang kunyari nag-abang ka ng mga tubo sa flooring, no, before pouring ng ating concrete. Minsan kasi ano yan bumabara, naiipit, so hindi mo na masuksukan minsan ng wire. Ano na agad yan? Kaltas na agad sa kontrata mo yan. Parang ganon, di ba? So, kumbaga, pwede ka kasi mag-overestimate, pwede ka mag-underestimate. Bakit ka nag-underestimate? Para naman magkaroon tayo ng parang, ito yung dapat lang na magamit sa site. Nag-overestimate tayo kasi may tinatawag tayong mga discrepancies. Kumbaga, dyan umaano yung mga nawawala, nasisira, nananakaw, yun nga, bumabara. Pagdating talaga sa actual, hindi talaga siya magtutuwa. Kahit mag-over or mag-under ka, hindi talaga siya tutigma. So, dapat, kahit paano, medyo meron kang variations of quantity na para alam mo kung hanggang sa wag naman sobra kasi mag-over mag-overprice ka naman sa quotation mo. So, yun ang difference yung dalawa. Kasi pagdating sa actual, marami kang mga mangyayaring experience yan. Kagaya na ng plastering. Minsan, yung mata ng machine ay paling. So, kumbaga, pag tinignan mo patagilid, tumataba na yung plastering mo. So, kumakain din ang costing yun. So, nagkakamali din tayo ng estimation doon. So always be prepared lang, no, sa mga estimations natin. Huwag tayong over, huwag tayong under. Pero meron lang tayong baseline na tinatawag para hindi ka malugi, hindi ka rin sumobra. And saktong-sakto lang yung price quotation mo. Okay?